Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon pag-aaralan natin yung free office application ng pangalan po ay LibreOffice. Let's go! And all I feel is blue. Hi again, ako po si Kuya Louie at isa po akong public teacher at gusto ko pong ituro sa inyo kung paano ang paggamit po ng LibreOffice. Yes, meron po kaming libre na Office 365 o ngayon mas kilala na siya sa Microsoft 365 at halos lahat yata ng public teacher ay meron po nito. Yun nga lang po, may ilang teacher kami na nagka-problema sa kanilang account. I think 1 or 2 weeks bago maayos yung account nila. So wala silang magamit sa paggawa ng lesson plan, paggawa ng grades, paggawa po ng kanilang PowerPoint para mag-present ng lesson nila. Sabi ko sa kanila, gumamit muna sila ng LibreOffice. Medyo nahihirapan sila na gamitin yung LibreOffice. Kasi talagang ang Office 365 or yung Microsoft 365 ay napakagandang gamitin. Talagang friendly user po talaga siya. Wala po akong masasabi Yun nga lang, pagka nakaproblema yung account, talagang hindi nila magamit yung kanilang Office 365. O baka ikaw isang individual na gumagamit ng Microsoft 365 tapos ngayon, na-expired na po yung inyong trial. Kasi alam ko 1 month lang yun So, hindi mo na magamit yung Office 365 mo o yung Microsoft 365. O baka naman ikaw ay nag-start ng mag-business at syempre, kailangan mo ng Office application. Ang isa na ma-suggest ko na gamitin ay yung ito, LibreOffice. Kasi po, ang mga Microsoft Office 365, although maganda talaga silang gamitin, meron po silang subscription. Magbabayad po kayo ng yearly na 6,900 kung halimbawa, 4 to 6 people yung gagamit. Kasi pang business talaga to. 6,000. 4 to 6 people. O kaya, kung individual lang, so babayad kayo ng 4,899. Ang kagandahan naman ito, pag business pong kinuha nyo, meron ka 6 terabyte na secure cloud storage. So, pwede nyo pong ilagay lahat ng data ninyo ng safe sa Google Cloud. At kung individual lang, so meron kang 1 terabyte na secure cloud storage. So, maganda na rin. Kaya lang may bayad talaga. Kung gusto mo monthly, yan. Merong 609 pesos per month, tsaka 489 pesos per month pag individual. Kung kaya naman gumastos, sige lang. Pero kung hindi pa, nagsisimula pa lang, then LibreOffice muna ang gamitin po ninyo. Ngayon, pag-aralan natin kung paano siya gamitin. Yung LibreOffice po, 3 lang yung di-discuss ko po sa inyo kasi 3 lang yung pinaka ginagamit nating Office application kami mga teacher tulad ng Microsoft Document, Excel, tsaka PowerPoint. Sa LibreOffice, ang katumbas po ng Word ay yung tinatawag nating Writer. Sa Excel po ng Microsoft, sa LibreOffice ang tawag po sa kanya ay Calc. At sa PowerPoint, ang katumbas naman po doon ay ang Impress. So isa-isay natin ang paggamit niyan. So before that, download po muna natin yung LibreOffice. Okay, so mag-download muna tayo ng LibreOffice. Type natin to. Then, click natin yung unang-una na yan. Yan. Click natin yung download. Although nandun siya sa baba, pero yan, download LibreOffice. Yan, yung LibreOffice 25.2.5. Yan po yung latest. Download natin. Click. Yan. Fast forward po natin ito. Okay, click when done. Yan, click run. Yan, next. Typical lang po ang pipiliin natin. Next. Yan, install. Fast forward po natin ito. Okay, after nito, meron na tayong LibreOffice sa ating computer. Okay, click finish. Testing po natin. Okay, so meron na tayong LibreOffice na na-download. Ito po yun, Libre. Yan, meron tayong Writer, meron tayong Impress, Calc. Unahin nating paggamit ng LibreOffice Writer. Click ko po ito. Ito po yung itsura po ng LibreOffice Writer. Medyo mukhang old style po siya. Pero again, napakaganda na po nito. Saktong-sakto na po ito sa pangangailangan natin kung simpleng Word lang po ang gagamitin nating trabaho. Ang kagandahan pa nito, kahit Microsoft Word na o-open niya po. Close natin to. Baba po itong lesson DC motor natin. Microsoft Word po siya. Kapag in-open with ko po siya ng LibreOffice Writer, ito ang itsura niya. Now, i-save ko po siya
let's say, save ko po siya ng, naka-Microsoft Word po siya, save ko po siya ng ODF text document. Ibig sabihin, sisave po natin siya sa format ng LibreWriter. Click ko po yan. Text document po, hindi text template, document template, document po ha. Save po natin. So pag close po natin yan, may kita nyo, meron ng dalawang application. Isa po pa sa Word, isa para sa Libre. So kung open natin yan, yan. So ito yung itsura. Okay, so pwede rin dito ang copy-paste, Control-C, Enter, Control-V, ayun. Ayusin na lang. O kaya Control-X, cut yun. Control-Z, yun. Halos nandun na. Halos pareho lang ng Microsoft Word. Kaya lamang po, kung titingnan nyo po ito, open ko po ito. Sa Microsoft Word, meron po siyang design, layout, reference, mailing. Unlike po dito sa ating yan. Yan. So, file, edit, view, insert. So, walang layout. Ang mahirap po dito, pag di nyo kabisado ang writer, hindi nyo malalaman kung nasaan po yung pag-format ng page po niya. Halimbawa, gusto nyo bang set sa letter, legal, or sa A4? So, medyo mahirapan po kayo. Wala kasi dito. So, pinaka mabilis sa paraan ay ito po. Click po natin tong nasa right side, yung sidebar setting. Then, page. Yan. Makikita nyo po dito, legal at portrait. So, pwede nyo po siyang gawing landscape. Naka-landscape na po siya or portrait. So, ang kagandahan ng writer, meron tayong legal, may A4, may letter, at may long band. Remember, ang long band tsaka letter, legal, magkaiba po yung size. Tingnan niyo po. Yung legal po is 2159 cm yung width. Same lang po yan sa long band ha. Pero yung height, 35.56. Sa long band, tingnan niyo po, 33.02 cm. So, parang mas may siya o mas maikli siya ng 2 cm o less than 2 cm yung ikli ng long band kung i-compare nyo po sa legal. At ang nabibili natin madalas sa mga office equipment, mga papel natin ay nasa long band. So ito yung isang kagandahan ng writer. Nakaset na siya sa long band. O kaya, you can click this part, yung format, then click nyo po yung page style. Lalabas po yung part na to. Click nyo po yung page. Yan. So, pwede na kayo pumili legal or long band. Apply po natin. Okay. Yan. Naka-long. Yan. Naka-long band na po siya. Check ulit natin. Yan. Naka-long band na. Halos pareho lang. Unti lang po yung aaralin nyo po dito para magamit nyo po itong writer na pang-replace pansamantala sa ating Microsoft 365. Ngayon, gagawa ko ng exam gamit po ang writer. Papakita ko po sa inyo kung okay po talaga siya. Yan. So, meron na tayong first periodical test na gawa po sa writer. Yan, Pasensya na kayo, di ako nakapaglagay ng instruction dito.
So halos ano lang, basic lang din ng paggamit ng Microsoft Word. Yan, no? Kinapi-paste ko na lang po yung iba dito. At kapag kinontrol P natin yan, ito yung magiging itsura ng print page 2. Yan. Okay. So pag pinintad natin yung properties, yan, lalabas po yung Epson L120 na naka-install sa aking computer. So pag kilik ko pa yung print, magpiprint po siya. Okay? So, again, madali lang po gamitin yung ating LibreOffice Writer. Now, punta naman tayo sa Calc. Gagawa tayo ng grades ng mga bata. Okay, so open muna po tayo ng fresh na LibreOffice Calc. So, gawa lang tayo ng data. Kunyari, computation po tayo. Bawa, this one is day 1, day 2, yan, day 2. Kapag dinarag ko to, let's say, this one, 2, day 3, day 4, day 5, yun, pwede rin. Halos pareho lang po ng Excel sa Microsoft Word. Okay, so this one, halimbawa, RAM, HDD, let's say 12. Okay. And so save ko po siya. Save as. Punta tayo sa document. Okay. Sample. Sample. So piliin po natin ito. Kung gusto natin ng template na calc, ito pong pipiliin natin, ODF spreadsheet. Kung gusto natin gawin siya o nababasa siya ng Microsoft Office, pwede nyo pong piliin itong Excel 2007, ito pala, Excel 2007 to -365. Kasi nakita nyo po, .xlsx siya. Okay? So, I want to save this one into, yan. Okay, save ko rin sa nababasa ng Excel. Okay, so same lang yung way pag-create ng formula. Same lang din po yung way pag gagawa, mag-edit ng text. Tsaka yung box po niya. So, ito po yung pag-create ng box. Yung grid sa ating Excel. Okay? So, parang ano lang din. Same lang din sa Excel. So, gawa tayo ng grids. So, ito yung nada-download po natin sa website ng DepEd na grades, format po ng grades. So, naka-Excel po siya. Yan. So, automatic po itong nag-compute. So, tingnan natin kung pwede rin siya sa LibreOffice. Okay. So, ang gagawin ko naman, ito tayo, LibreOffice Calc. Gusto ko po, dahil sobrang haba po nito, onti lang estudyante ko, so, babawasan ko po siya. Yan. Right click. Yan. Mapapansin nyo, wala pong hide. Bakit walang hide? Ano nangyari? Pwede nyo pong gawin, click nyo po itong tools, baka po naka-protect sheet lang po siya. Click, so ang click po natin siya, tingnan natin uli. So yan, hindi na po siya enable. So dinisable po natin siya. So naka-unclick na po siya. So pagka highlight natin ito uli, gusto nating i-hide po yan kasi masyado. Yan, meron na siyang hide rows. So ito rin, kaya gawin natin dito sa baba. So, ganun lang po. Baka hindi nyo po siya ma-unhide or hide. So,
So, kung gusto natin ibalik, show rows. Yan. Okay, Control C. Yan. So, lagay tayo ng data. Okay, so nakagawa na ako ng grades para sa aking first quarter. Kung tingnan ko po yung summary of grades, ayan. Naka 99, ang talino nun, no? Yun. So, pwede, mga teacher, pwede po tayong gumamit ng LibreOffice Calc sa pag-record natin ng grades. Sunod naman natin yung paggamit ng Impress, na katumbas niya po ay PowerPoint. Now, dito na tayo sa Impress. Ito yung makita niyo pong mga template pagkabukas niyo po ng LibreOffice Impress. Hindi naman masama, maganda na po ito. Tingnan niyo po itong part na to. Oh, di ba? Pag F5 po natin, yan, nagpe-present po siya. Okay. So talagang masabi natin na decent naman ang Libre Impress para sa ating PowerPoint presentation. Actually, kanina yung ginamit ko po sa unang video, ginawa ko po yun sa LibreOffice Impress. At makikita nyo po dito sa left side, meron din siya mga animation. So animation, dito yun sa left side. Usually, dito ako lagi sa left side this one, animation. Yan. So, gusto natin ito na lumipad from bottom, from right na lang. Halos pareho lang ng PowerPoint presentation. So, yan. Kung i-play natin. Yan. Okay. So, kung o-open ko po ito, let's say sa PowerPoint. Yan. Compare natin sandali. Okay, so ito yung PowerPoint. Ito naman po yung Impress. Ayan. Kung titingnan nyo po dun sa ribbon po niya, ito po yung mga pagkakaiba. Yan o. So may animation. Wala dito yung animation. Nandito yung sa gilid eh. Slideshow. May slideshow rin. Yan. Maganda rin naman po talagang gamitin ito. Yung ating Impress. Yun nga lang, kapag nag-F5 po tayo, gusto natin na nakikita natin yung next ipapresent natin. Yun, katulad niyan. Ito, sa Microsoft Office PowerPoint lang po ito. Ang tawag po dito ay Presenter View. So, nakakatulong to para alam natin yung mga susunod na slide. Unlike po dito sa Impress, pag in-F5 po natin, wala siyang presenter view. Pero meron naman siyang pen. Ayan o. Yan. Parang ganun. Pwede kayo mag-drawing. Ayan. So, yun lang yung nakikita ko na disadvantage ng Impress. Pero, kung talagang wala na tayong magamit at lesson na natin mamaya or bukas, hindi napakaganda ang Libre Impress. So, yung mga simpleng animation, kuwang-kuwa na po dito. May mga presentation po dito. Tulad nito. So, mag-download po ako sa Canva ng lesson. So, i-right-click ko po ito. Open with Impress. Okay, so ito yung na-download natin galing Canva. Tingnan natin kung magkakaroon ba ng epekto. Nakalibre Office Impress tayo, ha? Halos, naman, okay naman, oh. Oh. Nape-present naman. Siguro may mga i-edit lang tayo na onte. Ayusin na onte. Diba? Double check na lang natin. Oh. Diba? Kung wala talagang Office, PowerPoint, presentation, pwede ang LibreOffice Impress. Okay, so for our conclusion, so nire-recommend ko po sa inyo na gumamit ng LibreOffice kung magka-problema po ang inyong Office 365 mga teacher. Kung kayo po ay baguhan na nagninegosyo o kayo individual na wala pang budget, okay na okay po yung LibreOffice. Libre po talaga siya, wala kayong babayaran. Gusto niyo mag-donate, wala rin pong problema. Kung hindi po, wala rin pong problema. Okay? Marami ang nagsasabi na once na nagamit nyo na o nakabisado nyo na yung LibreOffice,
parang ayaw na nilang gumamit ng Microsoft Office application. Kasi halos nandun na yung mga basic needs nila eh. Nandun na lahat ng kailangan nila para magamit po sa pang basic na trabaho sa opisina. Tulad ng writer, calc, spreadsheet, tsaka yung pagpa-PowerPoint presentation. So I hope may natutunan kayo sa lesson po natin ngayon. Maraming salamat. Ingat po tayo lagi.